What's up mga kabulol? It's me again, I'm back. So bago ang lahat guys, papakita ko lang sa inyo yung pananim namin dito. So yung tawag dito, transformation ng itsura dito sa winter at saka sa summer. So ngayon hindi na kami bumibili ng gulay sa Sing Sing Mart, sa market. Kumukuha na kami dito tulad ng mga sili. So ayan guys, may mga bunga na yung sili namin. Yan, siling haba. May mahanghang, nabubulo na naman. Hanggang dun, pero mainit kaya hindi ko na kayo dadalhin dun. Yo, what's up mga kabulol? So, it's me again, I'm back to Stop TV channel po. So, kumusta? Namiss ko po kayong lahat. Lalo-lalo na yung mga solid viewers natin dyan. It's been a long time bago tayo makapag-upload ng ganitong videos. So, pasensya na kayo, bukod sa talagang napaka-busy namin. Grabe talaga dahil bukod sa pagod ka na, tapos sasamahan pa ng init ng panahon, talagang nakakapanghina. Siguro dahil nagkakaedad na rin tayo, so hindi na tayo pabata, nasa 40 na ako. So medyo talagang hindi kinakaya na ng powers natin yung puyat at nakatutok lagi sa cellphone, kaya siguro medyo pinapahinga ko talaga sa mga nagdaang buwan. So anyway guys, bukod doon syempre marami rin tayong mga dapat asikasuhin, bago na yung mga kasama ko, umuwi na lahat ng mga kasabayan ko dati, so panibagong kasama, panibagong pakikisama, tinuturuan sila sa trabaho, so nasa learning stage yung iba, so kaya medyo parang dumami yung mga bagay na dapat kong unahin bukod sa pagbablog. Dumating tayo dito, nagpunta tayo dito dahil priority natin yung trabaho, kaya siguro nakaramdam tayo ng parang pagod na pagod, hindi ko alam na for the past few months talaga ganun yung pakiramdam ko, kaya hindi naman yun nangangahulugan at ititigil ko na yung pagbablog. Sabi ko nga lagi sa mga videos ko, hindi nagmamatter sa akin kung iisa o dalawa lang yung nanonood sa videos ko, basta't patuloy tayong magbibigay ng information na makakatulong po para sa lahat. Diba, sharing is caring, hindi naman tayo madamot sa kaalaman. Alam naman ninyo yung mga vlog na binablog ko, ito ay hindi scripted, talagang on the spot na magbibideo ako, yung mga bagay na nakikita ko, yung mga bagay na alam ko makakatulong sa inyo, ibinabahagi natin. So guys, alam ko ngayon na napakadami na talagang nakakarating dito ng mga kabulol solid na viewers natin na nanonood sa mga videos ko. So gusto ko lang po sabihin po sa lahat, sa mga nagmamadaling makarating dito o gustong makapag-abroad, pag-isipin po ninyong mabuti. Hindi isa, hindi dalawa, hindi 5, 10 beses. Mag-isip po kayo, pag-isipan nyo ng mabuti. Hindi po biro yung pwede ninyong maranasan dito, hindi na tulad o gaya ng dati kami. Ngayon, alam naman natin, dumadami po yung mga illegal po na undocumented na mga nagtatrabaho rito sa South Korea. May binubugbog, may tumatakas, mayroong talagang dinadampot na lang. Talagang ang hirap ng sitwasyon dito ngayon. Dahil nga paiba-iba ang liderato ng presidente dito sa South Korea. May mga nagsasabing yung cookmin daw under na ng NPS, makukuha na lamang yun pag nag-60 ka. So may nagsasabi naman na ano pa lang po yun, about sa negotiation palang daw po yun. Tapos malaki ang pagbabago na dati yung EPS dito, once na sincere ka, pwede kang magbakasyon makasama yung pamilya sa loob ng 3 buwan. Tapos babalik ka ulit. Ngayon, parang gusto na nilang straight ka na, hindi ka na nila bibigyan ng ganun na bakasyon, continuous na lang para uuwi ka na lang for vacation lang talaga. Hindi gaya dati na makukuha mo yung mga benefits mo talaga, yung TGCOM, yung Cookmin Yonggum after 5 years. So pwede mong magamit yon kung mag-uumpisa ka o bumili ng lupa at magpagawa ng bahay. So wala pang malinaw pero parang ganun po yung pinag-uusapan nila ngayon. Ngayon, aside from that, ang mga bagong EPS ngayon dito, may mga kababayan tayo dito na talagang atat makarating at gusto magsimula, mag-aral upang makapasa at makapagtrabaho ng tuluyan dito sa South Korea. Ngunit marami pa rin ang hindi nakakalam kung ano yung tunay na proseso na pagdadaanan. So kayo pong gustong makarating dito, lahat pwede tayong pumunta rito, lahat pwede kayong mag-Korea, kahit saan mang bansang gusto nyo, pwede. Diba? Pero ang abroad, hindi po yan para sa lahat. May mga taong kahit ilang beses nilang itry na makapag-abroad,
pero hindi sila pinapalad, hindi sila sinuswerte, hindi sila nakakaalis. May mga taong nakisabay lang, nakisama, parang trip-trip lang, tinry lang, first timer, pumasa at nakapag-abroad, 'di ba? Maraming mga ganyan na parang negosyo. Ang negosyo pangkalahatan 'yan eh. Kahit sino pwede kang pumasok sa larangan ng negosyo, pero ang tagumpay sa negosyo, hindi yan para sa lahat. May tao talaga na pinanganak pa lang talagang para na sa negosyo. Marami akong kakilala niyan. Kaya parang ganun lang din po yung pag-abroad. So, dapat physically, mentally, lalo na yung emotionally natin, ready ka at fit ka sa bagay na papasukan mo kung gusto mong maging OFW. Hindi ko kayo dinidiscourage. Ito ay tunay na realidad. Sa kabila at samot-saring nababalitaan natin ngayon, may mga kababayan at kakilala ko na hindi tinapos yung kontrata. As in, minsan 3 years lang, 5 years lang. Yung iba, bagong dating pa lang, hindi pa nakakapag-start ng trabaho, umuwi na sila. Talagang hindi sila sanay sa hirap ng trabaho. Maraming kabataan dito na never nilang nakita. Iba yung trabaho sa Korea at saka Pilipinas. Ibang-iba. Lagi kong sinasabi, ang laki ng sahod dito, hindi sila magbibigay ng ganung kalaking amount kung yung trabaho rito ay pabanjing-banjing lang. So, ang trabaho rito, mas mahirap pa sa construction worker. Pag nakapunta ka na rito, magaan nga ang trabaho pero yung tagal ng oras. Kahit na magaan lang yan, kahit karton lang yung binubuhat mo. Eh kung sa loob ng 12 o 12, 10 oras, ganun yung trabaho mo, mangangalay ka, mabibigatan ka, manghihina ka. Yung panahon dito, 4 season, winter, summer, fall, tsaka spring. Kaya pag winter, nag-a-adjust ang katawan mo, yung uniform, yung temperatura. Pag summer naman, nag-a-adjust din sa init, tsaka sa bigat ng trabaho, di ba? Kaya hindi basta-basta talaga ang pagtatrabaho po rito sa South Korea. Kaya maraming mga kababayan natin na nagiging talagang tawag dito, emotional damage ba? Yung tamang term na sabihin doon. Kahit gusto nilang mag-stay, kahit gusto pa nilang magtagal dito upang kumita pa ng mas malaking halaga ng pera, makahipon at makamit at makapundar, matupad yung mga pangarap, minsan mas nangingibabaw yung emotional damage, alam niyo ho yun. Yung tipong sa araw-araw na ginawa mo, yung trabaho mo, yung mga katrabaho mo, yung pagkain, yung salita, talagang totally napakalaking adjustment na gagawin mo eh. Kaya kapag tinamaan ka ng emotional mo, sa akin kasi yung pinaka-inner peace natin sa loob, kasi minsan napapagod yung katawan natin, pero yung utak natin lumalaban. 'Di ba? Minsan yung katawan natin bumibigay, sinabayan na ng utak, sinang-ayunan na. Pero yung puso natin na nangingibabaw pa rin. 'Di ba? Kailangan kasi magkasundo yung katawan mo, yung isip mo, tsaka yung puso mo. Kasi mahirap na ginagawa mo ang isang bagay na hindi ka naman masaya. 'Di ba? Minsan, lalo na yung mga nakakarating dito, karamihan, kalimitan, mga binata. Kaya minsan hindi sila nag-overtime, hindi sila nagtatrabaho ng mabuti. Yung mga bagay na dapat may gumagawa sa kanila, nasanay sila. Yung halimbawa, magtatrabaho sila. Kung halimbawa, example lang to, yung martilyo, gagamitin nila. Hindi nila iniisip na may gagamit pa ng iba. So, itatago nila na parang sila lang ang pwedeng gumamit. May mga bagay, may mga kabataan ngayon na bagong dating na ganun. Na hindi nila iniisip yung iba, parang ganun sa trabaho. Yung trabaho niya, tapos na, hindi niya alam na kakailanganin ng tulong balang araw. So hindi siya tinutulungan ng iba kasi ang trabaho niya, alam lang niya yung trabaho niya. Hindi siya tumutulong pagtapos na yung trabaho niya. Maraming ganun, kaya pag nagiging emotional sila, konting sigaw, konting mura, kala mo sila na yung pinaka tawag dito, malungkot o pinaka kawawa na trabahador dito sa South Korea. Ganun yung pakiramdam nila. Hindi sila sanay sa may nagmamando, hindi sila sanay sa may boss, hindi sila sanay makipangamuhan, in short, kahit na nabubulol ako. Kaya marami talaga. Kaya akala kasi ng iba talaga ang pagkukorea, makapasa ka lang ng exam, trabaho na, abot mo na yung pangarap mo. Hindi ganun. Hunang akbang lang yung mga pagdadaanan nyo dyan, pero ang tunay na realidad, ang tunay na pagsubok, ang tunay na mag-umpisa, ang tunay na chapter ng buhay mo, yung journey mo, once na nakarating ka na dito sa South Korea. So, lagi ko pong sinasabi sa inyo, i-embrace lang natin yung hirap. Kaya yung mga bata na sanay sa hirap, bata pa lang, pag dinala mo yan
sa ganung klaseng uri ng type of job, yung trabaho, yung marumi, mainit, pagod, pawisan, mabaho, pag sanay sila sa ganun, magtatagal sila. Kasi sisiw na sa kanila eh. Kumbaga, ano, tiyani na lang sa kanila, basic na lang sa kanila yung ganung trabaho. Kaya mapapansin mo, ang dalawang uri ng trabahador. Yung mga sanay sa aircon, trabaho sa SM, fast food sa Pilipinas, 'di ba? Yung naka-aircon, ang ganda ng uniform. Pag dinala mo sila sa actual na trabaho rito na napili o na-select sila, hindi sila nagtatagal. Kaya minsan yung amo ko, tulad ngayon, kukuha na naman siya ng panibagong Nepal. Kahit anong suggest ko na Pinoy, talagang hindi ako pinapansin. Kasi ang Pilipino magaling, mahutak. Hindi mo yan mauutakan. Marahil sa una, pangalawa, pero pangatlo, talagang kakastigan kanyan. Kumbaga sa ano ididepend sa ilalaban niya yung karapatan niya. Ang gusto ng mga Koreano rito ngayon, yung nauuto nila, yung bang kahit Sabado Linggo, pwede kang magpulot ng basura, magdamo rito. So, mga Pilipino kasi minsan, talagang pagkatapos ng trabaho, gusto nila diretso, pahinga na. Yung iba ayaw mag-overtime. Real talk lang po, hindi lang dito sa South Korea, kahit saan man ano. So, bato-bato sa langit naman, wag magagalit. Ano? Kaya guys, pinapaalala ko ulit po sa inyo, tayo ang gagawa ng kapalaran natin, hindi ng ibang tao. Hindi natin kahit kailan pwedeng iasa sa ganda ng bansa, sa laki ng sahod ng magiging tagumpay natin. Laging tayo ang gagawa nun, paghihirapan natin yon. At ang tagumpay, lagi ko sasabihin sa inyo, ang pinakamasarap na tagumpay ng isang tao ay yung galing sa pinaghirapan niya talaga. At yun ay magtatagal. Hindi basta-basta mawawala, hindi basta-basta kukunin sa atin ng nasa taas. Tiyagain nyo lang tulad ko rito. So, sa mga kabatch ko na umuwi sa Pilipinas, ramdam na nila guys. Kahit nakasampung taon sila, ramdam na nila ngayon ang kahirapan sa Pilipinas. Sa mahal ng bilihin, pagtaas ng tax. Tapos, ano pa, nagtatrabaho ka rito, sumasahod ka ng 80,000, 100,000 a month. And then ngayon magtatrabaho ka sa Pilipinas, 450, 500, 600, 700 a day. Di ba? Ang laki ng pagkakaiba. So, ramdam na nila ngayon, kaya marami, siguro kayo rin napapansin nyo, marami kayong kakilala, kahit hindi sa Korea. Once na umuwi na sila, nag-for good na, 2 months pa lang update ng update sa FB, sa social media. After 3 months to 4 months to 5 months, medyo hindi nyo na sila nakikita nag-update. So, alam na, ramdam na natin. Alam na nila at ramdam na nila ang sampal ng Pilipinas ang sampal ng katotohanan sa Pilipinas, I mean, na ibig ko sabihin, kung ano talaga ang realidad sa atin. Talagang, kung simpleng mamamayan lang tayo, hindi tayo ganun ka taas na pinag-aralan, may edad na tayo, uuwi ka ng Pilipinas, ano yung buhay na naghihintay sa atin o sa inyo kung sakali, 'di ba? So minsan sinasabi ng iba, makasama lang yung pamilya, okay na, yun ang pinaka-importante, which is importante rin naman yun. Pero syempre, 'di ba, wala rin naman value o wala rin naman kahulugan yung pagmamahal mo sa pamilya kung hindi ka rin maasaan ng mga anak mo sa oras ng kailangan na kailangan kanila. 'Di ba, dapat bilang isang magulang, ikaw yung magiging provider sa kanila, lalo na padre de pamilya ka. So kaya naman ako ngayon hanggang dito pa rin, andito pa rin, hangga't talaga hindi ko pa nakapag-graduate yung anak ko, hindi muna ako uuwi. Siyempre nagkakaedad na rin tayo, ayoko namang maranasan yung, sige magtrabaho ka na magtrabaho, magpakatanda ka sa abroad, mag-overtime ka, nang sa ganun mabili mo na yung reseta ni doc. So ibig sabihin yung gamot na lahat ng pinaghirapan mo mapupunta lang sa ospital sa pambili ng gamot. Ayoko rin naman maranasan yun. So kung mararanasan man natin yun, normal lang yun dahil parte na yun ng buhay, di ba? Sabi nga nila, sakit ng matatanda. Doon lahat natin na mararamdaman, lahat ng mga bagay na sisingilin tayo ba? Kumbaga sisingilin tayo ng katawan natin. Kung lalo na yung trabaho ko. Alam ko yun, pupunta at darating ako doon. Pero handa ako doon. Mangyayari yun, mawala man ako, hindi ako takot mawala at hindi ako takot kunin. Kasi ginawa ko yung part ko bilang isang tatay. Wala man perpekto sa mundo, pero yung best mo naman, yung effort mo, nakita niya. At ginawa ko para sa pamilya ko. Talagang from rags, hindi man rich, kahit papaano may nagbago sa buhay namin. Tulad ko, alam nyo ang naging istorya ng buhay ko.
napakahirap ng pinagdahanan ko. Kaya yun ang naging sandata ko kung bakit nananatili pa rin ako ngayon. At ginugusto ako ng amo ko despite sa umuwi na lahat ng mga kasama ko. So, yun lang guys. So, lagi niyong tatandaan, magtiyaga lang kayo. 'Di ba? Kagaya na sabi ko, when the time is right, the Lord will make it happen. Don't force the door open for you. Let the door open for you. Wag natin biglayin, wag natin madaliin. Trust the process. It's only a matter of time. Dagdagan niyo yung pasensya po ninyo. Dadating at dadating ka din sa tamang oras. Ipagkakalob din sa inyo ni God dyan. So, tiwala lang, i-embrace lang at yakapin natin kung ano yung mga trials tsaka pagsubok na dumadating sa buhay natin dahil yan ang magiging susi ng tagumpay natin. Ang bagay na hindi mo pinaghirapan, ang bagay na walang kilos o aksyon, ang bagay na hindi mo naranasan, hindi mo ramdam sa puso mo o sa katawan mo, sa isip mo, yung talagang eagerness, yung tinatawag nilang gutom ka sa pagbabago o tawag dito, gusto mong mayahon sa kahirapan ng buhay na minamalit ka ng tao, dinidiscriminate ka, di ba, nire-reject ka, nag-fade ka, minsan feeling mo, talunan ka, malas ka, hindi, marahil na una lang sila. So ipakita mo sa mundo, ipakita mo sa sarili mo bago ka mamatay sa mundong to, kaya mong gawin yung mga bagay na gusto mong gawin para sa pamilya mo o para sa sarili mo at para sa kanya. Magtiyaga ka lang, makakaraos din tayo. So yun lang guys. Maraming salamat ulit sa pagsubaybay sa mga videos ko. So, susubukan natin, baka magtutuloy-tuloy na to. But anyway, bababa muna tayo. Kukuha lang tayo ng pangsahog ko dito sa lulutuin natin na munggo na balatong sa Kapampangan. So, shoutout po sa lahat at maraming salamat sa patuloy na tumatangkilik naghihintay sa mga videos na ginagawa ni Kabulong. Ganito na lang guys.